Ay, wala ako. Lord, maraming salamat sa umagang ito, Panginoon, for allowing us, Lord God, to be gathered again once more for this woman's breakfast. Lord, maraming salamat for keeping us safe, Lord, and sa magandang araw, magandang panahon na meron kami this morning. And also, Lord, salamat po sa mga insights, sa mga word na napag-share namin sa bawat isa, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, binibigyan mo kami ng instruction personally from you, Lord God, at Lord, kung ito man po ay hindi pa namin nagagawa, Panginoon, that let your Holy Spirit lead us and guide us, Lord, to do it for your glory, Lord God. Lord, nawa Lord, ikaw mangusap sa amin ngayong umaga. Hindi po ako, Lord, hindi po yung preparation ko, Lord, but your message we heard by this missionary woman, Panginoon. Maraming salamat. In Jesus' name we pray. Amen. Yeah, good morning po ulit. So, everyone, ako po ang naatasan ni Teacher Justine na mag-share ng word for this morning. At yung topic po namin talaga ay topic natin is galing sa kanya. So, ang subtitle po natin ito, What would Jesus do? So, yung processing natin kanina, parang related dito, no? Ano ba sinasabi ni Lord sa'yo na gagawin mo? So, sabi ko, bakit kaya yung pina-essay ni Madam Justine? Kasi nga, of course, as missional women, we will not be doing anything apart from Jesus, who modeled us the will of the Father. So, siya ay bumaba dito sa lupa, nagkatawang tao, and siya yung model natin. So, meron po tayong main verse dito. Let us read yung John 5:19-20. Ayan, NIV version. So, samahan niyo po akong magbasa. Sabi doon, Jesus gave them this answer. Sige, basahin ko natin lahat para po may kasama akong nag-iingay. Ayan. Very truly I tell you, the Son can do nothing by himself. He can do only what he sees his Father doing, because whatever the Father does, the Son also does. For the Father loves the Son and shows him all he does. Yes, and he will show him even greater works than this, so that you will be amazed. Ikaw na ganung dulo, no? That you will be amazed. Ikaw yung kausap. May mga kamanghang mangyayari at ikaw ang makakaprana, sabi doon. So even Jesus can do nothing, sabi doon, without the instruction from his Father. So may model na tayo, di ba? Hindi na tayo mangungula ang gagawin pa. Alam na natin kung sino ang model natin as missionary women. So sino pong model natin? Sabi doon? Jesus. Si Jesus. So ang model, ano po yung model? Hindi po yung marumapang ganyan. Yan. Ang model ay yung gagayain natin. Yung life niya, yung how
how we mingle with other people, yan yung mga, Jesus set an example for us to copy Him. So, let's follow this example. So, mas madali ba yung may ginagaya o wala? Gusto mo ba? Ikaw na lang original. Ako original, yung manggaya. Pero sabi nga ni Cherry, yung famous line ni Cherry, you're nothing. But as second rate, trying hard. Copy ka. Sabay, books ng tubig. Usap na copy ka to. So, hindi. Pero sabi nga, may gagayahin tayo. Yeah. Balik tayo sa title. What would Jesus do? So, how did Jesus fulfill His mission? So, basahin po natin yung Luke 4:18-19. Amplified version, sabi ko yun. The Spirit of the Lord is upon me, the Messiah, because He has anointed me to preach the good news to the poor. He has sent me to announce release or pardon forgiveness to the captives and recovery of sight to the blind, to set free those who are oppressed. The oppressed, downtrodden, bruised, crushed by tragedy. Kaya kung ano yung mission ni Jesus, yun ang mission natin. Saan ka makakopi ng mission mo? Kay Jesus and Cristo. As missional women, we are part of Jesus' Great Commission. Alam niyo na yun. The Great Commission. So, sabi niya dun sa verse, to preach the good news. Kanino daw? Sa mga may hirap lang ba? Sabi ko, specify pa to the poor, pero hindi po din nila na po yun. Yun po yung mga poor in spirit. So, it's up for them and then it's the good news. And sabi ko, announce release to the captives. Captives of sin. Talagang wala nang kalayaan sa kasalanan. And then we have recovery of sight to the blind. Sila yung mga, literal ba ng mga bulag? Tayo na, bulag din. We are blinded by sins. Sometimes, di ba, kala natin tama. Pero hindi. Mali yung mali. So set free those who are oppressed. So, palayakin ang mga inaapi. So, magrarali mo tayo dyan sa blessing. Inaapi kami. Hindi eh. We will not produce ours, trust away. So, Lord, sabi, Lord, how? Show me. So, basahin po natin itong John 5:9 verses of tayo ngayon. Kasi kailangan biblical po yung gagawin natin yung Jesus. Patunayan natin na tayo ay minodel ni Jesus. So, sabi ko sa John 5:19-20, sabi doon, Jesus gave them this answer. Pinasa mga pinaya tayo. Very truly telling you, the Son can do nothing by himself. He can do only what he sees his Father doing. So, inulit ko lang kanina, no? So, doon, sabi doon, sa tagalogin ko na lang. Kaya sinabi sa kanila ni Jesus, kasi yung mga, hindi nakakaintindi ng English eh. Pakatandaan ninyo, walang magagawa ang anak sa kanyang sarili lamang. Ang nakikita niyang ginagawa ng ama, ang siya lamang niyang ginagawa. So, ang ginagawa ng ama ay siya rin ginagawa ng anak sapagkat minamahal ng ama ang anak. At ipinapakita sa anak ang lahat ng ginagawa niya at higit pa sa mga ito, ang mga gawain ipapakita sa kanya ng ama upang kayo'y mamangha. Mamamangha ko lang mamaya. So, ang haba po, no? So, may i-expect tayo wonders and miracles. So, hindi na nga tayo mga mapa, mag-invent ko lang. Si Jesus, kung ano yung gagawin natin dito sa earth, si Jesus po ang ating ipo-follow. So, kung ano yung nakita ni Lord, kay sa Father, tapos yung pinakita sa atin ni Jesus, so yung pinakita natin sa kanya, ay pinakita ni Jesus sa atin, yun din naman ang ipapakita natin sa mga i-release natin. Huwag kang maiba ng direksyon. Malilindigan ka ni Lord. So, kailangan. Ito yung instruction. Ano na, binigingatasan. So, ang bawat gagawin natin sa araw-araw at tagpo sa ating buhay ay para sa kagustuhan ng Ama. May kabuluhan po. Lahat ng ginagawa natin, kung magkano man kaliit, kalaki, basta para kay Lord, may ano po yan. May kabuluhan po, may sabihin, proud po si Lord.
nagbigay ka lang ng ng pagkain sa nagugutom, o minsan nakatingin ka doon sa jeep, kulang ng piso yung pamasahe niya, kulang mo ng piso. It's a sign of kindness or compassion, or pinapakita mo lang na meron tayong malasakit sa ibang tao. So yun, let's look at one account in Jesus' life and what can we learn from Jesus feeds the 5,000. So ito po yun sa Luke 12:17. So basahin ko Late in the afternoon, the 12 came to him and said, "Send the crowd away so they can go to the surrounding villages and countryside and find food and lodging because we are in a remote place here." So hindi po tayo dito. Let's take into account the disciples' reaction. Anong gusto mangyari ng mga disciples? Sabi nila, pauwi na sila. Wala tayong papakain. So sabi ko, kasi preaching, walang baon. Ngayon, problema pa namin, di ba? Kasi late na, malapit ng lumawi. Ang dami nila, wala silang makakapakain doon sa 5,000 na yun. Yun nga, sabi ng disciples, pauwi na sila. Tao lang, simple lang tayo kung gawa ng solusyon, di ba? Pagkain, sige, uwi na kayo, uwi na. Hindi naman natin matitinahin na madalas gaya natin ng mga disciples. Kasi simple lang, ayaw natin ng responsibilities. Kwento ko lang, minsan may meeting kami sa DA, start ng 10 a.m. Sabi ni Yusek, sabi ko, ay bilisan natin, wala tayong food. Bilisan natin yung meeting, bago mag-12 kailangan matapos na. So yun yung wala kasi siya pagkaan na tayo hindi kasama, walang budget for food. So maaaring ganun din, sana yung gusto ng disciples. Bilisan din doon. Lord, please ako magtono. Gabi na. Ganon. Pero ano sabi ni Jesus? Sabi niya, you give them something to eat. Kaiba yung way natin, at saka way ni Jesus. Kaya ano masabi ng mga disciples? Ha? Asa na ipapakain? Wala naman tayong pera, at saka malayo yung bilihan. And then, we have only 5 loaves of bread and 2 fish. Unless we go and buy food for all these crowds. So, sabi niya, about 5,000 men were there. So, hindi naman daw bawal mga tuwiran. Ang tuwiran pa yung disciples. Sabi ko nga, tao lang. This happens when we depend on our own understanding. Ipakilan ang common sense. Logic. Wala naman pang-bilin, di ba But he said, his disciples, have them sit down in groups of about 50 each. Ba, meron the boat 6 people. Group yourselves in 50. May pag-game si Lord. So, sana ginawa ng mga disciples. Hindi nila maintindihan kung gusto nung mangyari ni Jesus. So, mas hindi nila maunawaan yung nagagawa ni Jesus, sumunod sila. Sabi, ay, nakakot ba? O yung group na magpupulong lang mamibigyan ng food kasi konti na. So, the disciples did so, and everyone sat down. So, taking the 5 loaves and the 2 fish, and looking up to heaven, he gave thanks and broke them. Then he gave them to the disciples to distribute to the people. They all ate and were satisfied. Satisfied po ba kayo sa food? Yes. Then the disciples picked up 12 basketfuls of broken pieces that were left over, including us and Lord. That's amazing. Diba? It's a miracle. By following Jesus, the disciples experience or witness miracle. Gusto niyo ba yun? Miracle every day. So, facing the same problem, let's see what would Jesus do. So, nakita natin kung ano yung reaction ng mga disciples. Tingnan naman natin kung anong gagawin ni Jesus. So, sabi sa Luke 9:13, Jesus replied, to give them something. So, isang bagay lang na isipakita ng Diyos dito, compassion. Our Jesus, our Lord is compassionate. Nagugutom ako, wala akong kain. Huwag kang mag-alala, sasagutin ka ng Lord. Kung minsan namumulay tayo, wala akong sasagot. Just pray. Fasting ako ngayon.
pwede sa mga bagong kakilala. Nagluluto, offer something. Nagluluto, meron akong biscuit dito, mahati tayo. Meron akong candy, ano lang, para meron ka lang offer. So, sa dami ng dahilan ng disciples na hindi mapapakain ng crowd, may ginawa si Jesus na kakaiba. So, sabi niya, sabi ko sa verse 16, he took the 5 loaves and the 2 fishes ba? Fish. So, ang tanong niya, anong meron? Hindi niya sinabi, anong kulang? Di ba? Anong meron? So, ganyan ka ba tumingin sa problema? Anong meron ka? O, anong kulang? Kulang ko, konti yung bigas kulang. So, yun lang naman, merong 5 loaves and 2 fishes. So, blessed is the man who brought baon during the preaching of Jesus Christ. So, ayun, kailangan minsan pagka matagin tayo yung meeting, bago tayo baka malay mo, magbilago si Lord, di ba? So, kung kakaunti na lang, meron tayo, ang tendency natin ay save mo yan para sa sarili mo. Kaya ito, may gusto makakilang to. Pero, paano pag sinabi ni Lord na yung kakaunti meron ka, i-share mo. Ano gagawin mo? I-share mo. Siyempre, ibibigay ko na eh. Jesus nagsabi eh. O, diba? Sabi ko, ibang hirap mag-obey. Eh, si Jesus na yun sasabi, kung kilala mo si Jesus, abang madali mag-obey sa kanya. O, diba? Pero kung hindi mo kilala, hindi, akin to. So, hence the invitation to be used by God is not based na anong meron ka, pero kung paano kikilos ang Panginoon sa iyo. Paano ka mo ni Lord the Holy Spirit? Lalo na sa giving natin, di ba? Ang sahin na lang, o pag-jollibee na lang, bibigay ko pa ba? So, kung sinabi ni Lord sa iyo, bigay mo yan, bigay mo yan. Hindi ka pa si Jesus na nga, si Lord na yung kumakausap sa iyo, tatagod ka ba? So, we must be excited when we receive instruction from the Lord. So, lagi mo yung blessing yun. Pag-instruct ka ni Lord. So, sabi, makikita natin na sa maraming kwento sa Bible. Si Abraham, nangako ng multitudes, nagkatotoo naman. Si Moses, nag-deliver nung nagtatago siya. Si David, tinawag maging hari nung akala ng iba ay kulang pa sa qualification. Si Gideon mula sa pinakamamaliit na family. So, hindi ko na po sila i-explain kasi baka bukas na po tayo mag-end. So, ilan lang yan sa mga magandang story sa Bible na talaga namang nakakamahal. So, yung second kasi na ginawa ni Lord, Jesus, looking up to heaven. Kinuha niya yung pagkain, tapos looking up to heaven. Sabi ni Raisa, ano pa picture pa si Lord? Mula sa pagkakatingin sa limang tinapay, at isda tumingin siya sa taas, sa Ama. He prayed to his Father to bless the food. Sabi siguro ni Jesus, paramihin mo to, makakaya ko. Nothing is humanly impossible that cannot be made divinely possible. So, madalas may mga ganun tayong panalangin. Tapos, kulinig na, pero sabi ni Lord, be a blessing. Share ko lang. So, when we have little, look up. Why look up? Looking up is an act of surrender to God. It means that we need to trust the Lord. We need help from above. We need provisions. And we wait for miracles. Amazing things to happen. Example. May example si Madam Justin dito. Walang lakas ng loob. Pero sabi ni Lord, share the gospel. Ito po sinabi niya sa akin. Example, ano? Tapos sa pera, pero ini-impress sa heart mo to join for relief operations. So, ano pa mga kapos tayo ngayon? Pero alam mo, may pinagagawa ko. Tapos sa tulog, kahit nagising ka. Tapos sa pahinga, may woman's breakfast, pero gusto matulog. Kaya hindi, pumunta. Tapos ka sa jowa, wala mo siguro. So, isa lang ang hindi mo modern Jesus by looking up to heaven. Faith. Kailangan natin ang faith. Oy, nasunin mo yung jowa, nakainin na kayo Sa isa natin, so ekonomiya ng Panginoon masagana. So, hindi na tayo sa ating supply depende. Pero kung sinabi ng Lord, lakipan natin ang pananampalataya ang pagsunod, gawin natin, di ba?
tandaan din natin, sumunod tayo sa Lord, base sa ating abundance o kakayahan, mahal, yumabang tayo. O, dahil friend mo yan, ay, marami akong sige, bigay ko to. I will help the victims of the night kung ganyan. Delikado yun, yabang mo ang tama. Sa bawat lakad natin, dapat may dependent sa Lord. All the time. Hindi lang sa mga ibang time, pero all the time, kailangan nakalimutan kita yun. And then, dun sa pangatlong ginawa ni Lord, ay ni Jesus, He gave thanks. O, hindi pa man na-accomplish, may pasasalamat na. So, ganun naman tayo pag-pray. Wala pa yung answer sa prayers natin, e nagpapasalamat na tayo. Kaya ba natin yun? Siyempre, kasi kaya ka nag-pray kasi nagawala ako kay Lord, nag-ibigay na yung prayers natin. Pero minsan nga, diba? Dapat hindi naman itong prayers ko binigay sa akin. Sabi ko, guwapo, dapat mayaman binigay sa akin. God has, mas maganda yung purpose nito. Mas maganda yung plano nito. So, meron ba tayong pinag-pray ngayon na hindi na dumarating? O hindi pa dumarating? O meron ka bang word from the Lord? Ano na, diba? Magtatapos na yung 2024. Na-fulfill mo na ba o hindi mo na-fulfill? So, ano ang attitude mo? Nainip? Na-discourage? Umayaw na? Or nagpapasalamat ka kahit wala pa o hindi mo pa nagagawa, namusap si Lord sa'yo. Diba? Yung pangusap lang si Lord sa'yo, napakalaking ano yun. Diba? Blessing yun. Eh, sino ba yung mga nakakarinig kay Lord? Siyempre, naniniwala lang sa Kanya. Oh, blessing na hindi narinig si Lord. Ako narinig ko, diba? So, yun yun. Give thanks to the Lord. Then, yung number 4 na ginawa niya, He broke bread. Hindi yung disciples binroke na. He broke the bread. Fish. Naman eh. Kailangan paliwanag ko. Ang pinakita ni Lord sa akin, when Jesus broke the bread and the fish, kailangan may touch of Jesus. Kasi pwede namang sabihin sa mga disciples, sige, hatiin niyo yan. Hatiin niyo sa 5,000 yan. At ako naman magpe-pray dyan. Ganun ba mga leader dyan? Pero hindi, siya mismo ang nag-pray. Diba? May touch Jesus. Yun ang sikretong malupit. Diba? Also, a good example of humbleness and humility. Ikaw, leader ka, ubus ka na naman ang utok. What? Ikaw muna ang diba? Hindi ka na gusto ni Lord. Yung pagkagawa ni Lord. Ubus mo lang sa mga disciples mo, sa mga members mo. So, alam nyo, dapat talaga may touch of Jesus. Ang mga gawin natin, only Jesus touches me. Ayan, May soul na lang. only Jesus touches my spirit. When we go on a mission, give our all with the heart. Yung halos ibigay mo na lahat-lahat kasi ganun si Jesus. When we imitate Jesus, doon dumarating ang maraming blessings. Experience nyo na ba yun? Kung wala ka na, binigay mo pa. Tapos, pag uwi mo sa bahay nyo, binigay mo 1 kilong bigas, naging 1 kaban. Diba? Blessing! So, when we go on mission, if you don't want to believe it, you might want to try it. Diba? Di ba naniniwala? Dito ito sinasabi ni Sister Ligaya, hindi naman tumarami. Nagbigay ko lang ng dumating. So, you might want to try it at ang sabihin hindi naman totoo. So, during the Last Supper, when Jesus broke the bread, He shared it to His disciples. Pwede namang nagpagawa sila ng tinapay, order na tinapay, ipapay ko, bigay ko sa mga disciples. Pero bakit naman kailangan pahatiin ni Jesus yung tinapay, di ba? Broke the bread. Kasi nga kailangan mo touch. Kailangan mo touch si Jesus. Sharing is a way of showing that we are close. Sanggang dikit tayo ni Jesus eh. Kaya, di ba? Sino dito yung may kaibigan na may soft drinks, may straw? Masip-sip na. Meron mga ganon. Meron kami na, maski may laway na straw eh. Masip-sip na. Kasi close, di ba? O kaya yung basang pinagalawan. Painom. So,
ganun, ako lang yun. Kasi close eh. So, to extend the love of the Father to everyone, He allows His Son na makasalubuhan natin at makilala ng lubusan. He set an example of love, humility, trust, obedience, etc. to the Father and also compassion. So, marami na po akong magbukas. 10 pages na lang po. So it's now Jesus passing to us to share the word with Him. Diba? Hindi na tayo kailangan mga papa. Pag ginawa ni Jesus, din ang gagawin natin. So just like the good news that Jesus revealed to His disciples, we need to distribute it or spread it. So in our missional journey, we don't have to do it alone. We need company. Even Jesus has His disciples to help Him spread the good news. Huwag kang lakad-lakad na isa. Kailangan mo rin na may kasama. And then, bakit nga ba tayo nag-share ng gospel? Lumpas po ako? Okay. Tama. Bakit nga ba tayo nag-share ng gospel? Sana hindi lang dahil missional daw dapat. Pero nawa, naiintindihan natin na dahil mahal ng Lord lahat ng tao at alay ni Jesus ang kanyang buhay para sa atin, let our lives be an overflow of the love we receive from God. And through us, they may also be received. Tayo po yung maglilid sa mga ininalid. Sabi nga, from God to Jesus, to disciples, so on and so forth, tayo na nandito na tayo, next in time na. So nasa atin na ngayon ang bato. Ito pa ang karaypasan. So, sa lahat ng pinagagawa ng Lord, let our faith arise. Ang balik lang lagi sa panalangin. Lord, allow me to see you. How will you handle this matter? Kung meron tayong katanungan, hindi ba lang gagawin? We pray. Jesus, ano mo gagawin? Paano mo po ito pinulot? Minsan, hindi ba? Meron tayong mga desisyon na ito kailangan ko gawin natin. Pero sabi nila, yan ba yung gagawin ko? Ako yan. Ito ba gagawin ko? Hindi ka alam, pero ito mas maganda. May ganun tayo. Ako, may moment na ganun. Pagkagalitan ko itong supla kayo na sinabi ko, umama pupunta ihapon na. Hindi ba, Lord? Tama naman. May pagkalang daw na. Hindi, ano mo ba talaga eh. So, yun, huwag na rin tayo lumayo. Sa lahat ng pinagagawa ni Lord, nandun sa Bible. Diba? So, siyempre, lahat ng tayo nagbabasa ng Bible. Pag-aagalitan tayo ni Pastor siya. Pag hindi tayo nagbabasa ng Bible. No, si Lord ang kausap natin si Pastor siya. So, it should be our lifestyle to read the Bible kasi nandun yung instruction. And, paano ang ending ng kwento? Ayun, ending na ko. So, limang ano na lang. Sorry. They all ate and were satisfied. And the disciples picked up 12 basketfuls of broken pieces that were left over. Pieces that were left over. So, meron kong natira. O, di ba yung 5, tsaka 2, hinati-hati, pinakain sa 5,000. Meron pang natira. May pasyaron si Lord. Hinihintay natin sa kainan eh. Hindi mo ko din, sobrang may pasyaron. The people were satisfied. Diba? The disciples also. Natuwa din yung mga disciples kasi may pasyaron. Tapos, yun na, ay naiuwi sila sa pamilya nila. Uy, katong baon. Diba? Yan yung sinasabi kanina. Nag-try mo lang sumunod at aapaw ang blessings mo. Diba? Totoo naman. The Lord is sure to listen to our prayers when we seek Him for guidance and direction. The Lord is sure to work wonders as we walk in humility, faith, and obedience to Him. Good conclusion na. Thank you! Sa may mga bagay ba na pinagagawa ang Lord sa'yo, sa atin?
gospel. Yan. So, what would Jesus do? And what would you do? Siguro si Jesus, sabi ni Jesus, be humble enough to admit our need of Him. Have faith, thank the Lord, because it's our privilege to work with Him in spreading the good news. And when He guides us, He provides. Jesus will guide us and provides all our needs. Amen. Offer your life as a sacrifice. Naku, kumamatay na ako, Lord. Huwag ka nang tumingin sa paligid. Ikaw ang gagamitin lalo yan ng pagpapala ng akin. Hindi sinabing offer your life, yun ang buhay mo. Tulad ni Jesus, papako ka sa pasigil. Offer your life, Lord. Time, talent, and treasure. So, yan, pwede natin yung i-offer. For our, tapos na po tayo sa our processing. So, kasi nasa huli po yung processing. So, yun po, ngayon, dahil narinig ko na ako, huwag na ako. Now, what God is telling you, do it. Sabi nga, look at the mirror and look at yourself. Madali pinagagawa mo. Diba? And then, dahil nandiyan si Holy Spirit, ikaw na sabi sa sarili mo, sabi mo, ganito, ganito. So, may transformation na naganap sa'yo during the past years, o may dapat pa bang gawin na gawin, o may entry ka pa na, kay Lord, good job. Diba? So, yung natin, good job, my daughter. So, yun lang po, at maraming salamat po sa pakikinig po sa ating mensahe po this morning. So, bago po ako tatawagin ko po siya, Miss Masora Marlene. Siya ang magbibigay ng closing prayer. Sige, so meron po ba tayong natutunan? Sige, balik po doon sa 5 steps na binanggit kanina ni Mami Ligaya. Ayan, 5 points pala. Okay, so ayan, so kaya-kaya natin kung gawin yung 5 points na yan. Yan, he give thanks. Number 2, he took the 5 loaves and the 2 fish. Lahat po nakasunod dito, no? So, looking up to heaven. Tapos he broke them, the bread and the fish. And then 5, then he gave them to the disciples to distribute to the people. Okay, so, of course, we are still in a mission. So, kung ano po yung ginawa ni Jesus, sabi nga ni Sister Ligaya kanina, he modeled us. So, kaya din natin gawin because we are empowered, di ba? We are empowered women, okay, to do what Jesus wants us to do. Amen po ba? Amen. So, na-bless po ba tayo? Yeah. So, i-request po ulit natin si Mami Ligaya na magsalita sa breakfast, fellowship sa women's breakfast. O sige, tayo po ay magsitayo, tayo po ay manalangin. Sige, taas po natin ang ating mga kamay. Sige, Lord, tunay nga po, nagpapasalamat po kami at nandito po kami sa araw na ito. Bagamat marami po sa amin ng wala dahil po nasa chicken meeting. Lord, but I do believe, O God, Lord, ang word mo this morning for each one of us na nandito ay tunay nga pong tumanin sa aming mga puso. Lord, ito po ay nagsilbing seed, O Panginoon, sa aming puso na alam po namin na ito po ay lalago, O God. Lord, katulad po ng gusto mo, O Panginoon, Lord, gusto po namin maging missionary, O God, Lord, in your own ways, O Panginoon, O God. Lord, kung ano po yung gusto mong gawin sa amin, O Panginoon, in Jesus' name, O God. And Lord, today, O Panginoon, Lord, we continue, O Panginoon, O God, Lord, and completely, O God, Lord, surrender everything to you, O Panginoon. Lord, I pray, O God, Lord, that each one of us, O Panginoon, O God, Lord, will have that heart, O Panginoon, O God, Lord, to be a missionary, O Panginoon, O God, in Jesus' name, O God. Lord, tulungan mo po ang bawat isa, O Panginoon, O God, Lord, to realize, O Panginoon, O God, Lord, that we are your creation, O Panginoon, and we do believe, O Panginoon, kung ano po yung kaya mong gawin, kaya rin po namin gawin, O God, in Jesus' name, O God. Lord, I pray, O God, Lord, that this morning, O God, Lord, it will be
a different revelation, O God, Lord, to each one of us, O God, Lord, kung paano po namin pagsisilbihan ang mga tao sa paligid namin, O God, Lord, given on how we are going to serve, O Panginoon, O God, Lord, sa church na kinalulukukan namin ngayon, O God, Lord, at kung paano ulit po kami gagamitin, O God, Lord, sa bawat pamilya na kinabibilangan namin, O God, in Jesus' name, O God. And Lord, of course, on how we will serve you, O Panginoon, in Jesus' name, O God. Lord, maraming salamat po, O God, because we know, O God, Lord, this morning, meron po kaming nakuhang impartation, O Panginoon, O God, Lord, kung saan ang salita mo, O Panginoon, O God, Lord, ay patuloy, O Panginoon, na buhay, O Panginoon, sa aming mga puso at sa aming mga isipan, O God. Lord, maraming salamat po ngayong umaga. We are so blessed, O God. Lord, we are so blessed with the word. Lord, we are so blessed because you are here with us, O Panginoon, O God, in Jesus' name. And Lord, we can feel it, O Panginoon, in Jesus' name, O God. Lord, maraming pong salamat sa umagang ito. Patuloy ka namin mamahalin at sasampahin, O God, in Jesus' name. Lord, we thank you again. Praise you, O God. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpakan po ang mga Panginoon. Salamat po. Maybe wala naman tayong announcement na ano. Meron pa ba? Wala naman, no? Okay, picture taking po tayo.